Itong investigation na ito, talagang hindi nila tinuturing na merong kabuluhan. Kumbaga sa sinasabi nga, walang ebidensya. Ako lamang po, ayon sa batas, ako lamang po ang mayroong kapasidad na magsabi na ang dokumento na galing sa PIDEA na yon kung peke o tunay. Maliban sa Diyos, maliban sa pamilya ko, sa inyong mga netizens, sa inyong mga vloggers, sa inyo ako kumukuha ng lakas ng loob. Kasi kayo yung direktang nagkakaroon ng komunikasyon sa akin eh. Sa video na yon ay talagang si Picoy ay talagang yun na nga, talagang nakita natin yung kung paano ka din talaga trabahuin. So sisiraan ka at grabe. Sa tingin mo ba may mga susunod pa itong mga planong itong taong nasa CCTV? Oo, dahil nga itong para makalusot lang sila eh. Tingnan nyo, itong investigation na ito, talagang hindi nila tinuturing na merong kabuluhan. Kumbaga sa sinasabi nga, walang ebidensya. Kung makikita mo, kung magtatanong ka doon sa mga paham na abogado, na nakakaintindi sa rule of evidence, Yeah. Itong mga dokumento na ipinakita ni Senator Bato de la Rosa during yung Senate investigation ay tahasan kong kinilala na ako mismo ang nakalagda, ako ang gumawa. Ibig sabihin, totoo. Ako lamang po, ayon sa batas, ako lamang po ang mayroong kapasidad na magsabi na ang dokumento na galing sa PIDEA na yon kung peke o tunay. Yeah. Ako lamang po. Kasi ako po mismo ang gumawa. Yung mga dokumento na yon ay ginawa noong panahon na ako ay nandun sa PIDEA bilang isang investigation agent. Ginawa po yan bilang isang ahente na naka-assign sa IIS. Ginawa po yan bilang pagtalima doon sa PIDEA Manual of Operations. Yeah. Yun po yun. Sir, kaya itong dokumento na ito, ito po ay tunay. Ito po ay klasifikadong dokumento na pag-aari ng gobyerno. Sapagkat ako nung panahon na yun ay government property. Ako po ay inappoint ng gobyerno at binigyan ng tungkulin ayon sa ating batas. Yun po. Yeah. So definitely sir, kasi may nakarating sa akin, hindi lang ikaw, tayong dalawa. Meron sila ngayon operation to destroy both of us. Okay? Diba, nasirain, nagpapakalat ng mga video at kung ano-ano, gumagamit ng mga trolls, ng mga bayaran, diba? At saka, proven na yan na ang presidential communications ay gumagamit talaga sila ng mga trolls, ng mga taong binabayaran nila to destroy me, to destroy other personalities na gusto nilang sirain kapag ikaw ay nagkikriticize dito sa gobyernong bangag. So, may mga nilalabas silang mga clippings against you. I don't know kung, just let me know kung pwede natin pag-usapan o hindi. May nilalabas po sila na may mga parang may mga narration na ikaw ay ganito, ganyan. I don't know kung napanood mo pa, pero any comment about it na yung pagsira nila sa'yo? Sige, sa'yo na lang. O, sa ating dalawa. Alam niyo po, yung naglabas po noon, yun po yung nasa likod, yung mga abogadong nasa likod ni Maricel Soriano. Ito po yung mga abogado na pinailan ko ng disbarment. Opo. Sa katunayan, yung isang abogado ron na kapitbahay ko ay kasalukuyang ninenervyos dahil nga yung kasong disbarment ay active pa. Oo. Okay. Pero itong abogado na ito, talagang magaling ito sa pangilalim. Ang talaga niyan maruming maglaro, pero hindi ko iniintindihan. Kasi ang taong bayan napakatalino. Nagulat nga ako ganun ka yung kala ko doon kasi hindi kasi ako teki.
Kala ko Okay. basta netizen, ganito lang o ano. Aba, nung maano ko talaga, no, ma-realize ko na, ano ba, iba pala. Iba pala talaga. Hindi basta yung ano lang yung ano, no, mag-participate sila sa social media. Iba na. Napakalalim ng kanilang mga views, ng mga kanilang mga insight. Active Yeah. na sila. Sobra na. Hindi na yung dati na walang pakialam. Ngayon talagang makikita mo may sense yung kanilang mga sinasabi. At ang nakakatuwa, minahal nila ako. Of Minahal course, nila yeah. ako. Kaya nga yun ang pinapasalamat ko sa Diyos na sabi ko nga sa kanya na pagkalooban mo ko ng mga tao na makakatuwang ko dito Yeah, sa laban ko na ito kasi hindi ko rin alam na magkakaganito na ganito Okay. yung maliban sa Diyos, maliban sa pamilya ko, sa inyong mga netizens, sa inyong mga vloggers, sa inyo ako kumukuha ng lakas ng loob. Kasi kayo yung direktang nagkakaroon ng komunikasyon sa akin sa magitan ng mga Email. ipinopost ninyo mga email, mga post, comment, tsaka yung mga impression ninyo. Kayo yung nakakaroon ng direktang interaction sa akin. Yung mga ginagawa ninyo, parang mistula itong hininga. Para itong mistulang dugo na bumubuhay sa akin. Kung ako lang at aking pamilya, wala na. Bumigay na ako. Baka naglalaro na ako ng sipon. Parang si Picoy. baka magiging Picoy po kayo. But anyway, just matawa man lang tayo dito. Napakaseryosong usapan natin. Again, mga kababayan, hanggang ngayon, wala pong natatanggap na protection man lang o seguridad itong si PIDEA Agent Morales, which is nakakalungkot na siya po ay taxpayer din, siya ay lingkod bayan din, at siya po ay Pilipino, pero imbis na tulungan ng gobyernong kumukuha ng ating pera, taxpayers' money, pero talagang wala ni isang 5 man lang o na isang proteksyon, isang polis na magpoprotekta sa buhay ni Agent Morales. So ito yung nakakalungkot. Alam nyo, minsan magtataka ka, may batas ba? Di ba? May batas Yun ba? nga po eh. Yun Hindi, nga po sasabihin lang, meron naman. Yung patungkol doon sa mga kagaya mong nasa sitwasyong ganyan, may batas bang ginawa ang gobyerno na meron bang agency na namamahala sa ganyan? Meron naman. Iasan sila. Di ba? Malinaw yung Republic Act 6981 di ba? Witness Protection, Security and Benefit Program, Yun Kung baga sa meron ba talaga? Yeah. Parang iba yung tinititigan, iba yung tinitignan, di ba? Parang hindi fair, Kung baga sa taong bayan, kayo mismo, mga netizens, kayo mga nandito ngayon, iba i-compare ninyo, kung gaano magtrabaho ang ating pamahalaan, di ba? Sino ang may pagkukulang, di ba? Sino yung para saan lang, para kanino lang ba yung benepisyo na nakalaan sa taong bayan? Kaya diba? nga, sir. Para kanino? Diba? Kaya nga, what's the point na magkaroon tayo ng legislative branch na kung saan naggumagawa ng batas, nag-aamyenda ng batas para sa Pilipino, para sa ating bayan, pero yung mga batas na mga maaayos na batas na dapat ay ipatupad para sa isang katulad mo na nasa peligro ang buhay, wala silang ginagawa. So what is the point na magumasos tayo ng billions, trillions of money dan sa mga, sabi ko nga, mga jutang ginemes na senador at kongreso, na itong mga batas na ginawa nila, ayaw nilang ipatupad dahil ang isa sa mga dahil ikaw lamang ay nagtestigo na ikaw ang pumirma doon sa dokumentong yon na si Marcos Jr. na presidente ngayon ay isang bangag. Gaano kalungkot, gaano ka dilim ang meron ang Pilipinas.